Mga kapop, mga 18, at sa lahat ng proud na proud maging Pilipino, humanda kayo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang makasaysayang tagumpay na hindi lang para sa SB19, kundi para sa buong Pilipinas. Dahil opisyal na, nagawa na nila! Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Ang SB19 ang kauna-unahang Filipino act na nakapag-perform sa Lollapalooza 2026. Isang festival na pinapangarap ng napakaraming artists sa buong mundo. At ngayon, isang grupong Pilipino ang tumayo sa isa sa pinakamalalaking international stages habang buong mundo ang nanonood. Hindi lang iyon, trending ang kanilang Filipino-inspired outfits, pinag-usapan ang kanilang bagong kanta, at bumuhos ang suporta ng fans at music lovers mula iba't ibang bansa. Pero paano nila ito nagawa? Bakit napakalaking achievement nito? At ano ang ibig sabihin nito para sa future ng P-pop? Alamin natin ang buong kwento. Kaya kung proud ka sa OPM at sa SB19, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-comment ang Proud Pinoy sa baba. At ngayon, simulan na natin. Noong lumabas ang balita na magpe-perform ang SB19 sa Lollapalooza, agad itong ikinagulat at ikinatuwa ng napakaraming fans. Hindi biro ang Lollapalooza. Isa ito sa pinakamalalaki at pinakasikat na music festival sa buong mundo. Dito nagpe-perform ang mga biggest names sa international music industry, mula pop stars, rock legends, hip-hop icons, hanggang sa mga global superstars. Kaya para sa maraming tao, ang makapasok pa lamang sa lineup ay isa ng napakalaking achievement. Pero para sa SB19, hindi lang sila basta kasama. Gumawa sila ng kasaysayan. Sila ang kauna-unahang Filipino act na umakyat sa entablado ng Lollapalooza. Isipin ninyo iyon. Sa dami ng mahuhusay na artist sa Pilipinas, sa napakahabang kasaysayan ng OPM, ngayon lamang may isang grupong Pilipino na nakapag-perform sa prestihiyosong festival na ito. At ang grupong iyon ay SB19. Napakaraming fans ang naging emosyonal. Marami ang nagsabi na para silang nanonood ng bagong kabanata sa kasaysayan ng OPM. At totoo naman, dahil hindi lang ito tagumpay ng isang grupo, tagumpay ito ng buong industriya. Tagumpay ito ng musikang Pilipino. Tagumpay ito ng bawat Pilipinong nangarap na balang araw ay makilala rin ang ating talento sa pandaigdigang entablado. Pero alam ninyo kung ano ang mas lalong nagpabilib sa marami? Hindi nila iniwan ang kanilang pagka-Pilipino. Sa halip na gayahin ng ibang artists, dinala nila ang kanilang identidad. Agad na pinag-usapan online ang kanilang Filipino-inspired stage outfits. Maraming netizens ang humanga dahil kitang-kita raw ang impluensya ng kulturang Pilipino sa kanilang suot. Sa isang international stage, ipinakita nila na hindi kailangang itago ang pagiging Pilipino para tanggapin ng mundo. Sa katunayan, iyon mismo ang naging lakas nila. Dahil unique sila. May sariling tunog, may sariling estilo, may sariling kultura, at iyon ang ipinagmamalaki nila. Napakaraming international fans ang nagtatanong tungkol sa kahulugan ng kanilang outfits. May ilan ding nagsabing gusto nilang malaman pa ang tungkol sa kulturang Pilipino dahil sa nakita nila sa performance ng SB19. Isipin ninyo iyon, sa pamamagitan ng musika na ipapakilala nila ang Pilipinas sa buong mundo. Hindi lamang entertainment, kundi representasyon. Habang tumatagal ang performance, mas lalo pang lumakas ang reaksyon ng audience. Makikita sa mga videos online ang pagsigaw ng mga tao. Maraming hindi Pilipino ang nakikisabay sa enerhiya ng grupo. At dito makikita na hindi hadlang ang wika. Kapag maganda ang musika, kapag totoo ang passion, kapag ramdam ang performance, naiintindihan iyon ng lahat. Iyan ang isa sa pinakamalaking lakas ng SB19. Hindi nila kailangang magpanggap. Hindi nila kailangang baguhin kung sino sila. Dahil ang authenticity nila ang dahilan kung bakit sila minahal ng napakaraming tao. At isa pang malaking dahilan kung bakit naging usap-usapan ang kanilang performance, ang debut ng kanilang bagong kanta.
Sa mismong malaking stage, ipinakita nila ang bagong musika na agad ikinatuwa ng fans. Social media exploded. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagsimulang mag-trending ang pangalan ng SB19. Naglabasan ang fan cams, reaction videos, performance clips, tweets, posts, at libo-libong mensahe ng suporta, hindi lang mula sa 18, kundi pati sa casual listeners at maging sa mga taong ngayon lang sila nakilala. Ito ang patunay na lumalawak na talaga ang reach ng P-pop. Noong mga nakaraang taon, maraming tao ang nagdududa. May ilan na nagsasabing mahirap makapasok sa global market. May nagsasabing limitado lamang ang audience. Pero paulit-ulit na pinapatunayan ng SB19 na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino. At hindi lang makipagsabayan. Kaya rin nating manguna. Kaya rin nating gumawa ng kasaysayan. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Bago nila marating ang puntong ito, dumaan sila sa napakaraming pagsubok. May mga taong hindi naniwala, may mga kritisismo, may mga pagod, may mga sakripisyo, ngunit hindi sila sumuko. Patuloy silang nagsanay, patuloy silang gumawa ng musika, patuloy silang lumaban. At ngayon, narito sila, sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Patunay na ang pangarap ay kayang maabot kapag sinamahan ng sipag, disiplina, at determinasyon. Maraming fans ang nagsabing naiyak sila habang pinapanood ang performance at hindi naman nakapagtataka dahil para itong panalo ng buong bansa. Parang bawat Pilipino ay kasama sa tagumpay na iyon. Kapag may Pilipinong nagtatagumpay sa international stage, para bang sabay-sabay din tayong umaangat. At iyon ang pakiramdam na ibinigay ng SB19. Pag-asa, inspirasyon, at pagmamalaki. Hindi na maikakaila na malaking bahagi ng tagumpay na ito ang EY10. Sa bawat stream, sa bawat vote, sa bawat suporta, sa bawat pagbili ng albums, sa bawat pagpunta sa concerts, kasama nila ang fans sa pag-akyat sa pangarap ng SB19 at EY10 ay isa sa pinakamalalakas na fandom connections sa music industry. At sa bawat milestone, sabay nilang ipinagdiriwang ang tagumpay. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, ano ang susunod para sa SB19? Mas marami pa bang international performances? Mas malalaking collaborations? Mas malawak na global recognition? Posible ang lahat. Dahil kung may isang bagay na napatunayan ng grupong ito, iyon ay huwag silang maliitin. Palagi silang may kakayahang sorpresahin ang lahat. At habang patuloy silang umaangat, mas lalo rin nilang binubuksan ang pinto para sa iba pang Filipino artists. Ang tagumpay nila ay inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Dahil ngayon, mas maraming batang Pilipino ang maniniwala na kaya rin nilang mangarap ng malaki. Kaya rin nilang marinig ang kanilang musika sa buong mundo. Kaya rin nilang tumayo sa pinakamalalaking entablado. At iyon marahil ang isa sa pinakamagandang legacy na maiiwan ng SB19. Hindi lang sila performers, hindi lang sila idols. Isa silang simbolo ng posibilidad. Patunay na kayang-kaya ng Pilipino. Patunay na ang talento natin ay world class. Patunay na ang OPM ay handa ng marinig ng buong mundo. At mga kapop, matapos ang makasaysayang pagtatanghal na ito, isang bagay ang malinaw. Ang SB19 ay hindi na lamang lokal na phenomenon. Isa na silang global force na patuloy na nagpapakilala sa galing ng Pilipino sa buong mundo. At ang kanilang performance sa Lollapalooza 2026 ay mananatiling isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng P-pop. Congratulations SB19! Congratulations 18! At congratulations Pilipinas! Kung proud ka sa achievement na ito, i-comment mo sa baba. SB19 made history. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang showbiz at music trending updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.